Isa na naman pong balita ang gumulantang sa mga taga-kabilang kubol at panigurado po hindi po nila ito nagustuhan. Sa akin pong pagkakaalam, yung huli at ikalimang tax evasion charge laban kay Maria Ressa at sa Rappler ay naipanalo po nila. Acquitted po si Maria Ressa. So, 5 po yung tax evasion charges na isinampa laban sa kanya at sa Rappler at lahat pong yon ay na-acquit siya. Bago yan yung balitang ito na ibinasura yung kasong isinampa laban kay dating Senator Antonio Trillanes, yung sedition dahil sa kakulangan ng ebidensya. Bago yung pagbasura sa sedition case na yan laban kay Senator Trillanes, may mga nauna ng charges na naibasura laban sa kanya. Gaya nga po ng treason, yung pinagbibintangan siya na nagbenta daw ng West Philippine Sea. Wala pong katotohanan yon. And bago yan, yung sunod-sunod na pagkapanalo ni Senator De Lima sa mga charges or kaso na isinampa sa kanya at iisa na lang po ang natitira. So, suma total, ang mga ito na nanalo at na-acquit sa kanilang mga kaso at yung mga kasong isinampa sa kanila ay naibasura, sila po ay mga oposisyon noong nakaraang administrasyon. So, sa akin pong opinion, ang mga kaso na isinampa sa kanila, yung mga charges, yung mga bintang akusasyon, para po sa akin, in my opinion, ay politically motivated. Kita nyo naman, walang nangyari, no? Wala pong nangyari doon sa mga kasong yon. However, nasira na po ang pangalan nila at marami na pong taong nagalit sa kanila. Para sa akin, nakakatuwa yan dahil nalalaman natin yung totoo. Pero para sa mga taga-kabila, I think masaya pa sila. Masaya pa sila kahit wala namang napatunayan sa mga bintang nila. Masaya sila dahil siguro may mga taong napahirapan, naabala, napagastos at nasira na yung pangalan at reputasyon. Kasi alam nyo, kahit naman napatunayan ng mga ito, nila Maria Ressa, nila Senator De Lima, na inosente sila at nanalo sila sa mga kaso laban sa kanila, marami pa rin sa ating mga kababayan ang naniniwala doon sa mga bintang laban sa kanila. Yun po ang realidad. Once na napagbintangan sila, nakulong, nasampahan ng kaso, kapag na-damage na yung image na reputasyon, mahirap na pong mabawi yon kahit napatunayan pa nila sa korte na inosente sila. Sa ibang balita, sabi dito, Tony Liachon resigns as DOH advisor. And then, yung isa naman, think tank, Marcos lost a key economic reformer. Alam nyo, dito sa admin ni BBM, nakikita ko kung sino pa yung mga eksperto, sila pa yung nawawala sa admin ni BBM, Nagre-resign, nate-terminate daw, or pinagli-leave, Di natin alam kung tinanggal ba talaga or nag-resign. Pero ang nakikita natin is yung mga eksperto, yung magagaling, matatalino, at talagang alam natin na makakapag-contribute sa nation building, ay natatanggal or umaalis sa government, Hindi po maganda yan. Siguro, kung may papalit sa kanila, sana kasing galing nila at eksperto din, Pero, yung sunod-sunod na pag-alis, suspension, pag-terminate, pag-resign, para sa akin, hindi po magandang pangitain yan sa isang government, sa isang administration, Walang tumatagal, At kapag ganyan po palagi, baka po nami-mishandle yung government, nami-mishandle ang bansa natin. At sabi nga rin ng mga eksperto, malaking kawalan po yan para sa government natin, para sa bansa natin. Hindi na nga maganda yung lagay ng bansa natin, nawawala pa yung magagaling sa economy, sa health, Hindi ko lang alam sa education, Pero yun po yung nakikita ko. So, sana magkaroon ng maayos na sistema. Kung kayo po ang tatanungin, ano pong masasabi nyo doon sa pagka-acquit ni Maria Ressa doon sa ikalimang tax evasion case? Huli na yon. At doon sa mga magagaling eksperto na part or officials ng ating government na nag-aalisan at nagre-resign, ano pong masasabi niyo dyan? Yan po ba yung magandang pangitain para sa ating government? Ilagay niyo lang po sa comment section below ang inyong komento at sana pong malike niyo ang video. Magkita-kita po tayo sa susunod kong video. Marami pong salamat.